Bitawan mo ako, Margie, wala ka ng silbi. Sa gitna ng nag-aapoy na helicopter, pinili ni Mateo na iligtas ang kabit niyang si Catalina kaysa sa asawang nagbuwis ng buhay para sa kanya. Akala nila ay nilamon na ako ng dagat, ngunit ang alon na pumatay sa aking kahapon ang siyang magluluwal sa aking paghihiganti. Handa ka na bang malunod sa sarili mong kasalanan, Mateo? I'm sorry, Margie, pero si Catalina ang kailangang makaligtas. You were always the strong one, right? Kaya mo na ang sarili mo. Ang mga salitang ito mula kay Mateo ay mas matalas pa sa anumang piraso ng nagbabagang bakal mula sa bumagsak naming helicopter. Ang boses niya na dati ay puno ng pangako ng pag-ibig, ay tila yelo sa lamig habang unti-unti niyang tinatatanggal ang aking mga daliri sa nag-iisang ligtas na harness na nakakabit sa rescue line. Let go now. Ayaw kong madamay pa kami ni Catalina dahil sa pagkapit mo. Sa ibaba namin ang dagat ng Sulu ay tila isang nagngangalit na halimaw na handang lumamon, ngunit wala itong binatbat sa bagsik ng kataksilan na sasaksihan ko. Habang nakalawit ako sa hangin ng aking kanang kamay, ay duguan hindi dahil sa pagkakaipit sa bumagsak na makina, kundi dahil sa higpit ng pagkakahawak ko sa isang itim na briefcase. Sa loob niyon ay ang nilagdaang kontrata at mga tseke na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso, ang perang tanging magliligtas sa kumpanya ng mga De La Vega mula sa tuluyang pagbangkarote. Iyon ang dahilan kung bakit kami narito sa liblib na bahaging ito ng dagat, dahil sa sakripisyo kong ibigay ang bawat sentimo ng aking mana para lang hindi mawala ang dangal ng pamilya ng asawa ko. Mateo, please. Huwag mong gawin to. I gave you everything. I saved your family. Ang aking pagsusumamo ay hinaluan ng ubo dahil sa makapal na usok na nanggagaling sa nagliliyab na turbine. Tiningnan ko si Catalina na nakakapit sa leeg ni Mateo. Ang babaeng ipinakilala niya sa akin bilang isang business partner ay nakatingin sa akin ngayon nang may mapang-uyam na ngiti. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging tagumpay lang ang makikita habang hinahaplos niya ang dibdib ng aking asawa sa gitna ng panganib. You were just a stepping stone, Margie. At ngayong nakuha na namin ang pirma mo, you're just an extra baggage. Malanding bulong ni Catalina na sapat na para marinig ko sa kabila ng ugong ng hangin. Lumingon si Mateo sa kanya at sa isang iglap nakita ko ang paglambot ng kanyang ekspresyon, isang tingin na kailanman ay hindi niya ibinigay sa akin sa loob ng 5 taon naming pagsasama. Pagkatapos muli niyang ibinaling ang tingin sa akin at doon ko naramdaman ang huling pagtulak ng kanyang sapatos sa aking mga kamay. Naramdaman ko ang pagdausdos ng aking katawan sa kailaliman. Ang hangin ay humampas sa aking mukha, tila nananampal sa aking katangahan. Sa mga segundong iyon bago tumama ang aking likod sa malamig na tubig, ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong tibok ng puso na tila isang batingaw na nagbabadya ng kamatayan. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ko pagtulog para ayusin ang kanilang gusot, at ang bawat pang-aalipusta na tiniis ko mula sa kanyang ina na si Doña Isabel, lahat ng iyon ay nagmistulang abo. Pagdapo ng aking katawan sa tubig, ang lamig ay tila libu-libong karayom na tumusok sa aking balat. Ang briefcase na naglalaman ng kaligtasan ng mga De La Vega ay bumitiw sa aking kamay at dahan-dahang lumulubog kasabay ko. Habang unti-unting dumidilim ang paligid at pinapasok ng alat ang aking baga, isang imahe ang nananatili sa aking isipan, ang helicopter na papalayo, dala ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ang babaeng nagnakaw ng aking kaligayahan. Sa ilalim ng madilim at tahimik na karagatan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw sa aking naghihingalong diwa. Ito na ba ang kabayaran ng isang martir na asawa? Ang mamatay na walang pangalan habang ang mga pumatay sa kanya ay magpapakasasa sa yaman na siya mismo ang nagpunla. Habang ang huling bula ng hangin ay kumakawala sa aking mga labi, ang hapis ay napalitan ng isang nakakapanghilakbot na determinasyon. Kung ito ang dulo ng aking pagiging asawa, ito naman ang simula ng aking pagiging bangungot nila. Isang kahiyahiyang trahedya ang sinapit ng aming pamilya, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa kataksilan ng aking manugang na si Margie. Ang boses ni Doña Isabel sa radyo ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng maliit at barong-barong na kubo. Habang ang anak ko ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay, nalaman naming tinangay ni Margie ang lahat ng pondo ng kumpanya bago siya tumakas kasama ang kanyang kung sinong lalaki.
patay na siya sa amin. At kung nasaan man siya ngayon, sana ay pagbayaran niya ang paninirang puri na ginawa niya sa pangalang De La Vega. Nanigas ang aking buong katawan habang nakahiga sa isang manipis na banig. Bawat salita ng aking byuda ay tila isang latigo na humahagupit sa aking sugatang pagkatao. Sinubukan kong igalaw ang aking mga daliri, ngunit ang bawat maliit na kilos ay nagdadala ng matinding kirot na tila binabayubay ang aking mga buto. Amoy ng dinikdik na mga dahon at lansa ng dagat ang bumabalot sa paligid malayo sa bango ng mga mamahaling pabango na nakasanayan ko sa Makati. Isang matandang babae ang lumapit sa akin, ang kanyang mga kamay ay magaspang ngunit puno ng pag-iingat habang pinapalitan ang basang tela sa aking noo. Huwag ka munang magtangkang bumangon, iha. Milagro na ngang nakaligtas ka sa bagsik ng alon bulong ni Lola Basyang. Ngunit paano ako hihinto sa pagbangon kung ang sarili kong pamilya ay binabaon na ako sa hukay ng kahihiyan? Lola, ang radyo? Totoo ba ang sinasabi nila? Ang boses ko ay halos hindi mahanap isang paos at basag na tunog na hindi ko na makilala bilang akin. Ang lalamunan ko ay tuyot tila punong-puno ng buhangin. Umiling ang matanda ng may halong awa. Sa mundong ito ang may pera ang nagsusulat ng katotohanan, pero nakita ko ang iyong mga kamay noong naanod ka rito, iha. Punong-puno ng gasgas at dugo, tila may pilit kang kinakapitang hindi mo mabitawan. Ang taong magnanakaw ay hindi kakapit ng ganoon kahigpit sa kanyang dangal. Sa tulong ni Lola Basyang, dahan-dahan akong sumandal sa dingding na gawa sa kawayan. May isang maliit at basag na salamin na nakasabit sa tapat ko. Sa unang pagkakataon, matapos ang aksidente, hinarap ko ang aking sarili. Ang dating makinis na balat na madalas purihin ni Mateo ay puno na ngayon ng mga tahi at mapupulang peklat. Ang aking kanang pisngi ay may malalim na sugat na tila isang permanenteng marka ng kanyang pagtatraidor. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Hindi dahil sa sakit ng mga sugat, kundi dahil sa unti-unting pagkamatay ng huling hibla ng pagmamahal na mayroon ako para sa aking asawa. Habang ako ay naghihirap dito sa gitna ng kawalan ninanakaw nila, ang tanging bagay na natitira sa akin ang aking dangal. Pinalalabas nilang ako ang masama, ako ang nang-iwan, ako ang traidor, para mapagtakpan ang sarili nilang dumi. Margie de la Vega. Binigkas ko ang aking pangalan nang may pait sa dila. Wala na siya, pinatay na siya ng taong pinakaminahal niya. Kinuha ko ang isang maliit na gunting na ginagamit ni Lola Basyang sa kanyang pananahi. Sa harap ng basag na salamin, hinawakan ko ang aking mahabang buhok, ang buhok na madalas haplusin ni Mateo habang nangangako siya ng katapatan. Sa isang mabilis na pagkilos, pinutol ko ito ng maikli at salasalabat. Kasabay ng pagbagsak ng bawat hibla ng aking buhok sa sahig, ay ang pagbitiw ko sa lahat ng obligasyon, lahat ng utang na loob, at lahat ng sakit na idinulot ng mga De La Vega. Mula ngayon, wala nang Margie na magpapaapi. Wala nang asawang magsisilbi sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Bulong ko sa hangin, habang ang aking mga mata ay nagniningas sa galit na hindi ko akalaing kaya kong maramdaman. Kung gusto nyo ng kontrabida, ibibigay ko sa inyo ang higit pa sa inaasahan nyo. Kinabukasan lumabas si Lola Basyang para kumuha ng rasyon ng pagkain mula sa kabilang baryo. Pagbalik niya, may dala siyang isang lumang dyaryo na pinagbalutan ng tuyong isda. Inilatag niya ito sa harap ko at tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang makita ko ang headline sa society page. Doon sa gitna ng isang marangyang fundraising event para sa mga biktima ng aksidente ay ang litrato ni Mateo at Catalina. Magkayakap silang dalawa, suot ang mga itim na damit na tila nagluluksa, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng kislap ng tagumpay. Ang caption sa ibaba ay sapat na para durugin ang natitirang piraso ng aking puso. Mateo de la Vega finds comfort in business partner Catalina as he heals from the betrayal of his late wife. Hinawakan ko ang dyaryo ng napakahigpit hanggang sa mapunit ang papel. Magpakasaya kayo habang kaya niyo pa. Sabi ko sa aking isipan, habang ang anino ng paghihiganti ay dahan-dahang bumabalot sa aking puso. Dahil sa bawat ngiting ibinibigay niyo sa harap ng kamera, isang hakbang ang gagawin ko para ilubog kayo sa impyerno. Sa gitna ng aking katahimikan, isang malakas na katok ang narinig mula sa labas ng kubo. Isang boses ng lalaki ang nagtanong, "Lola Basyang, may balita po ba rito tungkol sa isang babaeng naanod mula sa dagat? May naghahanap po sa kanya." Napatingin ako kay Lola Basyang.
Sino ang makakaalam na narito ako? O mas mahalaga, kaibigan ba siya? O isa sa mga tauhan ni Mateo na narito para tapusin ang hindi nila natapos? Hindi po ako kaaway, Lola. Naghahanap lang ako ng katarungan para sa babaeng kinalimutan na ng mundo. Ang boses ng lalaki sa labas ay baritono kalmado ngunit may autoridad na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito ang boses ng mga tauhan ni Mateo. Mateo, na kilala ko sa pagiging magaslaw at mapangapi. Mabilis kong hinawakan ang isang matalim na piraso ng basag na salamin mula sa sahig. Kahit nangangatog ang aking mga kamay at tila gustong bumigay ng aking tuhod, pinilit kong tumayo sa likod ng pintuan. Ang bawat mabigat na yabag ng lalaki sa labas ng aming bakuran ay tila isang paghampas ng kaba sa aking dibdib. Ang tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan niya ay nagbibigay ng babala sa bawat segundo ng kanyang paglapit. Walang ibang tao rito kundi ako, iho. Umalis ka na bago pa kita mapalo ng aking tungkod. Matapang na sagot ni Lola Basyang kahit alam kong nanginginig din ang kanyang boses sa takot. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto, tila handang itaya ang kanyang buhay para protektahan ako. Alam kong narito si Margie de la Vega at alam ko rin ang ginawa sa kanya ni Mateo, dugtong ng lalaki. Sabihin niyo sa kanya hindi siya nag-iisa sa laban na ito. May mga mata ang karagatan at hindi lahat ng nakasaksi ay nananatiling tahimik. Pagkatapos niyon, narinig ko ang dahan-dahang paglayo ng kanyang mga hakbang hanggang sa tuluyan ng mabalot ng katahimikan ng paligid maliban sa huni ng mga kuliglig. Nabitawan ko ang piraso ng salamin at napaupo sa sahig. Ang aking hininga ay gipit tila muling nilalamon ng tubig dagat. Lola, sino siya, paano niya nalaman? Lumapit sa akin si Lola Basyang at niyakap ako ng mahigpit. Huwag kang matakot, iha. Ang langit ay hindi natutulog. Maraming sugat ang kailangang gamutin bago ka makalaban ng tama. Kinuha niya ang isang mangkok ng mainit na langis na may halong mga dinikdik na ugat at dahan-dahang hinaplos ang aking mga binti. Ang init niyon ay tila nanunuot sa aking mga kalamnan, unt-unting tinatanggal ang paninigas na dulot ng trauma. Sa gitna ng aming katahimikan, bigla kong naalala ang isang bagay. Ang aking ama. Bago siya manaw, palagi niyang sinasabi sa akin, Margie, ang tunay na yaman ay hindi nakikita ng mga matang puno ng sakim. Kapag dumating ang araw na wala ka nang makapitan, hanapin mo ang susi sa likod ng ating alaala. Sa loob ng 5 taon ng aking pagsasama kay Mateo, ibinigay ko ang lahat ng aking ari-arian sa kanya. Ngunit may isang bagay akong hindi kailanman na ikwento. Isang lihim na itinago ng aking ama mula sa kasakiman ng mga de la Vega. Hinaplos ko ang aking batok doon sa ilalim ng aking maikling buhok. Naramdaman ko ang isang maliit na bukol sa ilalim ng balat, isang microchip implant na ipinalagay ng aking ama noong ako ay bata pa, bilang bahagi ng isang emergency security protocol ng aming pamilya. Lola, kailangan ko ng kutsilyo. Kailangan kong kunin ang susi ng aking bagong buhay, determinadong sabi ko. Kahit masakit, kahit dumanak ang kaunting dugo, kailangang makuha ko ang code na nakapaloob doon. Iyon ang access sa isang secret Swiss account na hindi alam ng gobyerno o kahit ni Mateo, isang pondong nakalaan para sa pagbabalik ng isang biktima. Nang makuha ko ang maliit na chip at ma-decode ang numerong nakaukit doon, gamit ang lumang computer sa malapit na internet cafe sa kabilang bayan. Makalipas ang ilang araw, halos tumigil ang tibok ng aking puso. Hindi lang ito milyon. Sapat ito para bumili ng isang buong imperyo. Sapat ito para burahin ang pangalang De La Vega sa mapa ng negosyo sa Pilipinas. Habang naglalakad ako pabalik sa kubo ni Lola Basyang sa ilalim ng liwanag ng buwan, tiningnan ko ang aking mga palad. Ang mga gasgas ay dahan-dahan nang naghihilom, ngunit ang peklat sa aking puso ay tila lalong nagiging matingkad. Hindi na ako ang babaeng naanod sa dalampasigan na walang kalaban-laban. Ako na ngayon ang ginto na hinango mula sa putikan, handang dumaan sa apoy para maging pinakamatalim na sandata. Lola, tawag ko sa matanda pagpasok ko sa kubo. Kailangan nating umalis dito. Pupunta tayo sa Europa. Pero iha, paano ang iyong muka? Paano ang iyong pagkakakilanlan? Nag-aalalang tanong niya. Tumingin ako sa malayo doon sa direksyon ng Manila, kung saan kasalukuyang nagpapakasasa ang aking mga kaaway. Ang mukha ni Margie ay ililibing na natin dito sa buhanginan. At sa pagbabalik ko, kahit si Mateo ay hindi makikilala ang babaeng wawasak sa kanya.
Bago kami umalis, may napansin akong isang maliit na card na isiningit sa siwang ng aming pintuang kawayan. Pinulot ko ito at binasa ang nakasulat sa elegante, ngunit misteryosong penmanship. Inigo Alvarez, Truth Seeker. I will be waiting for your signal, Mara Santos. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Mara Santos, iyon ang pangalang naisip ko palang kanina habang naglalakad. Paanong nalaman ng lalaking ito ang iniisip ko? Siya ba ay isang anghel na ipinadala ng langit o isang mas masamang demonyo na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para lahat? Kailangang tibayan mo ang iyong loob, Miss Santos. Ang prosesong ito ay hindi lamang babago sa iyong hitsura. Buburahin nito ang bawat bakas ng babaeng iniwan mo sa dalampasigan. Ang tinig ng doktor sa loob ng klinika sa Madrid ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. Pagkatapos nito, ang tanging matitira na lang sa dati mong pagkatao ay ang iyong mga alaala. Handa ka na bang mamatay para muling mabuhay? Habang nakahiga ako sa malamig na surgical table, tiningnan ko ang puting kisame na tila isang blankong papel. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay nanunuot sa aking ilong malayo sa amoy ng alat at lansa ng isda sa baryong kinagalingan ko. Narito ako ginagamit ang yaman na itinago ng aking ama para sa isang layunin ang patayin si Margie de la Vega. Sa bawat hiwa ng scalpel sa aking balat, sa bawat tahi na nagbabago sa hugis ng aking mga mata at ilong, iniisip ko si Mateo. Ang bawat hapdi ay isang paalala ng kanyang kamay na tumulak sa akin patungo sa kamatayan. Sa mga sumunod na buwan ng pagpapagaling, ang bawat araw ay isang labanan sa pagitan ng aking katawan at ng bagong anyo na nais kong makamit. Habang nakabalot ang aking buong mukha ng gauze, ang tanging bintana ko sa labas ay ang boses ni Lola Basyang na tila isang anghel na nagbabantay sa aking tabi. Iha, mag-ingat ka. Baka sa pagbabago ng iyong mukha ay maligaw rin ang iyong puso. Paalala niya habang dahan-dahang pinapakain ako ng mainit na sopas. Ngunit wala nang puwang ang pag-iingat sa puso kong punong-puno ng galit. Kasabay ng paghilom ng aking mga sugat ay ang pag-aaral ko ng bagong paraan ng pamumuhay. Sa ilalim ng mga ekspertong guro sa Europa, natutunan kong magsalita ng Spanish. Nang may tamang punto, kumilos ng may ningning ng isang aristokrata at tumingin sa mga tao ng may awtoridad na hindi matatanggihan. Ang opo at po na tanda ng aking pagiging masunuring asawa ay pinalitan ko ng mga salitang matatalim at puno ng kumpiyansa. Hindi ka lang basta investor, Mara, sabi sa akin ni Inigo sa pamamagitan ng isang naka-encrypt na video call. Kahit hindi ko pa rin lubos na mapagkakatiwalaan ang lalaking ito, siya ang nagbibigay sa akin ng lahat ng impormasyong kailangan ko tungkol sa unti-unting pagbagsak ng De La Vega Group sa ilalim ng pamumuno ni Mateo. Kailangang maniwala sila na ikaw ang kanilang tanging tagapagligtas, ang kanilang huling pag-asa bago ang tuluyang paglubog. Gagawin ko silang mga tuta na magmamakaawa para sa aking atensyon. Malamig na sagot ko. Gusto kong maranasan ni Mateo ang pakiramdam ng umaasa sa isang taong handa siyang itapon anumang oras. Dumating ang araw na tinanggal na ang huling benda sa aking muka. Dahan-dahan kong hinarap ang malaking salamin sa loob ng silid. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi ko nakilala. Ang kanyang mga mata ay mas mapanuri, ang kanyang ilong ay mas matangos, at ang kanyang labi ay may kurba ng isang taong sanay mag-utos. Wala na ang bakas ng pagod, wala na ang bakas ng pagiging martir. Ang nasa harap ko ay si Mara Santos, isang obra maestra ng paghihigante. Handa ka na ba, Mara? Tanong ni Lola Basyang habang inaayos ang aking mamahaling trench coat. Handa na ako, Lola. Handa na akong bumalik sa bansang pumatay sa akin. Sabi ko habang hawak ang isang first-class plane ticket patungong Manila. Pero bago ang lahat, gusto kong maramdaman nila ang presensya ko nang hindi nila nalalaman. Gusto kong makita ang takot sa kanilang mga mata. Kapag naramdaman nilang ang multong itinapon nila, ay naglalakad na muli sa gitna nila. Habang paakyat ako sa eroplano, isang mensahe ang pumasok sa aking bagong telepono. Galing ito kay Inigo. Nasa airport na si Mateo para sunduin ang isang foreign investor. Little did he know, he's about to pick up his own destruction. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Mapapansin kaya niya ang amoy ng aking pabango. Mararamdaman kaya ng kanyang balat ang kuryenteng dulot ng aking galit kapag nagkadikit ang aming mga balat, o tuluyan na ba siyang nabulag ng kasamaan niya, kaya kahit ang kaluluwa ng asawang pinatay niya ay hindi na niya makilala tate.
Welcome to the Philippines, Miss Mara Santos. I am Mateo de la Vega at ako ang magiging personal na guide mo sa pananatili mo rito sa bansa. Ang boses ni Mateo ay pumasok sa aking pandinig, tila isang kislap ng kuryente na gumapang sa bawat himaymay ng aking katawan. Ang dating boses na nagparamdam sa akin ng seguridad ngayon ay nagdudulot na lamang ng hapdi na tila binubuhusan ng asido ang aking bukas na sugat. Tumigil ako sa tapat niya, ang aking mga mata ay nakatago sa ilalim ng malaking sunglasses. Habang nakatayo siya roon, suot ang kanyang mamahaling suit at may hawak na bouquet ng puting liryo. Ang paborito kong bulaklak. Noong ako pa si Margie, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam mo pa pala ang paborito ko, Mateo, or iyan lang ang itinuro sa iyo ng konsensya mo. Thank you, Mr. De La Vega. I hope your hospitality is as great as your reputation in the business world. Malamig na sagot ko sa wikang English. Ang punto ay perpektong hinaluan ng Spanish accent. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking salamin at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay lumaki, tila may nakitang multo sa gitna ng tirik na araw. Ang bouquet ng mga bulaklak sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig at ang kanyang labi ay gumaralgal nang subukan niyang magsalita. You look very familiar, Miss Santos. Have we met before? I don't think so. I've spent most of my life in Madrid. Baka may kamukha lang ako rito na hindi mo malimutan. Sabi ko habang dahan-dahang humahakbang papalapit sa kanya. Ang bawat tunog ng aking suot na stiletto sa makinis na sahig ng airport ay tila isang babala na tanging siya lang ang dapat makarinig. Amoy niya ang pamilyar kong pabango, isang espesyal na timpla ng jasmine at sandalo na alam kong magpapagulo sa kanyang isipan. Honey, nandito na ba ang investor? Ang matinis na boses ni Catalina ay pumutol sa tensyon. Lumapit siya kay Mateo at agad na kumapit sa braso nito, tila isang linta na natatakot maagawan ng biktima. Suot niya ang isang matingkad na pulang bestida, masyadong magarbo para sa isang simpleng pagsundo sa airport. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa nang may halong inggit at pag-aalinlangan. Catalina, this is Miss Mara Santos. Miss Santos, this is my wife Catalina. Pagpapakilala ni Mateo, bagaman bakas pa rin sa kanyang boses ang pagkalito. Wife, I heard you were a widower, Mr. De La Vega. I'm sorry, baka maling impormasyon ang nakuha ko. Sabi ko nang may halong panunuya. Nakita ko ang biglang pagpula ng mukha ni Catalina. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang pagkakahawak niya sa braso ni Mateo ay lalong humigpit. Ah yes, it's a long story, Miss Santos. But we are here to talk about business, right? Mabilis na singit ni Catalina, sinusubukang bawiin ang atensyon ng kanyang asawa na nananatiling nakatitig sa akin. Welcome to Manila. Sana ay magustuhan mo ang inihanda naming welcome dinner sa aming mansion. Business first, Mrs. De La Vega. I don't mix my meals with people I don't trust yet. Sagot ko habang dahan-dahang isinusuot muli ang aking sunglasses. Mateo, pakihatid na ako sa hotel. I need to rest. Ang mahabang biyahe ay nakakapagod, lalo na kung marami kang bitbit na alaala. Habang naglalakad kami patungo sa naghihintay na sasakyan, naramdaman ko ang pagtitig ni Mateo sa aking likuran. Alam kong naguguluhan siya. Alam kong hinahanap niya si Margie sa bawat kilos ko, sa bawat tunog ng aking boses. Pero huli na ang lahat. Ang lalaking nagtulak sa akin sa kamatayan ay kailanman ay hindi makakakilala sa babaeng maglulubog sa kanya sa impyerno. Pagpasok ko sa loob ng sasakyan, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay sa ilalim ng aking trench coat. Ang bawat himaymay ng aking puso ay tila gustong sumigaw, gustong sumabog sa galit at pait. Ngunit nanatili akong tuwid, ang aking tingin ay nakapako sa labas ng bintana habang pinagmamasdan ang pamilyar na kalsada ng Manila. Is everything okay, Miss Santos? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa akin sa pamamagitan ng rearview mirror. Everything is perfect, Mateo. Bulong ko sa aking sarili, sapat na para hindi niya marinig. Dahil sa bawat segundong kasama kita, lalong nagiging matamis ang plano kong ubusin ka. Mabigat ang hangin sa loob ng marangyang sasakyan habang tinatahak namin ang daan patungo sa hotel. Sa bawat sulyap ni Mateo sa akin, sa pamamagitan ng salamin, nararamdaman ko ang laso ng pag-aalinlangan na dahan-dahang kumakapit sa kanyang sistema. Si Catalina naman na nakaupo sa tabi niya ay tila isang bulkang handang sumabog. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa mamahaling leather ng upuan at ang kanyang hininga
ay maikli at pigil. You seem very quiet, Mr. De La Vega. Kanina ka pa nakatingin sa akin. May dumi ba ang mukha ko o sadyang hindi mo lang matanggap na ang isang tulad ko ay interesado sa bumabagsak ninyong kumpanya? Tanong ko nang may halong pait at kumpiyansa. Inayos ko ang aking upo at pinatunog ang aking mga daliri, isang gawi na alam kong hindi kailanman ginagawa ng mahinhin at masunuring si Margie. Hindi sa ganoon, Miss Santos. It's just your eyes. They remind me of someone I used to know, someone who is no longer here. Sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kalituhan. Mateo, please stop it. Singhal ni Catalina, hindi na nakapagpigil. Miss Santos, pagpasensyahan mo na ang asawa ko. Masyado lang siyang pagod sa trabaho kaya kung ano-anong imahinasyon ang pumapasok sa isip niya. You are nothing like the woman he's thinking of. She was weak, a martyr, and clearly you are not. Ngumiti ako ng matamis, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Weak martyr sounds like a very boring woman, Mrs. De La Vega. Well, I can assure you I am far from being a martyr. Sa mundo ko ang mga martir ay tinatapakan at ang mga tulad ko ang tumatapak. Nakita ko ang paglunok ni Mateo sa sinabi ko. Ang bawat salita ko ay tila isang sampal sa kanyang alaala. Nang makarating kami sa lobby ng hotel, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Huwag na kayong bumaba. I want my privacy. I-email nyo na lang sa akin ang schedule ng board meeting bukas. And Mateo, huminto ako at tumingin sa kanya nang may mapanuring mga mata. Sana sa susunod nating pagkikita ang focus mo ay nasa negosyo, hindi sa kung sino ang kamukha ko. I don't like being compared to dead people. Pag-alis ng sasakyan, naiwan ang mag-asawa sa loob ng matinding tensyon. Sa loob ng kotse, hindi na nakapagpigil si Catalina. Ano ba, Mateo? Can you stop staring at her like she's some kind of miracle? Nakakahiya. Para kang nakakita ng multo. I can't help it, Catalina. Ang boses niya, ang amoy niya. It's exactly like Margie's. Hindi ba tayo dapat kabahan? What if she's really back? Pasigaw na sagot ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Patay na si Margie. Pinanood natin siyang lamunin ng dagat, Mateo. Huwag kang hibang. Galit na sigaw ni Catalina habang dinuduro ang kanyang asawa. At kung bumalik man siya, sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, hindi na siya makakaahon pa. Mag-focus ka sa investment. Iyan na lang ang paraan para hindi tayo mabulid sa utang. Samantala sa loob ng aking suite, tinanggal ko ang aking sapatos at humiga sa malambot na kama. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Inigo. The seeds of doubt have been planted, Inigo. Mateo is losing his mind and Catalina is becoming more desperate. Good, let them eat each other alive, Mara. Malamig na sagot ni Inigo. Pero mag-ingat ka. Si Catalina ay parang ahas na nasugatan. Mas lalo siyang nagiging mapanganib kapag nararamdaman niyang nanganganib ang kanyang posisyon. Pagkababa ko ng telepono, nakaramdam ako ng isang kakaibang pagod. Hindi pagod ng katawan, kundi pagod ng kaluluwa. Sa bawat pagsisinungaling ko, sa bawat pagpapanggap, tila unti-unti ring nawawala ang piraso ng aking tunay na sarili. Ngunit sa tuwing maaalala ko ang gabing iyon, sa dagat muling nag-aapoy ang aking determinasyon. Sa kabilang dako ng lungsod sa marangyang mansyon ng mga De La Vega, pumasok si Catalina sa kanyang kwarto nang may matinding galit. Itinapon niya ang kanyang bag sa kama at humarap sa kanyang vanity mirror. Ngunit bago pa siya makaupo, napansin niya ang isang itim na sobre na nakapatong sa ibabaw ng kanyang mga mamahaling alahas. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Walang nakasulat na pangalan sa labas, ngunit sa loob ay may isang piraso ng papel na may iisang pangungusap lamang. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa ang mga salitang tila isang sumpa mula sa kailaliman. Ang sikretong itinago niyo sa ilalim ng dagat ay dahan-dahan ng lumulutang. Handa ka na bang malunod, Catalina? Napasigaw si Catalina at nabitawan ng papel. Lumingon-lingon siya sa paligid ng silid, ngunit wala siyang nakitang sinuman. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso at ang bulong ng hangin na tila tumatawa sa kanyang takot. Huwag mong hayaang lamunin ka ng sarili mong takot, Mara. Ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason. Kailangang siguraduhin mong ang kaaway mo ang unang mamamatay bago ka maubos. Ang boses ni Inigo ay nanggagaling sa dilim ng isang eksklusibong bar sa tuktok ng isang gusali sa Makati.
Nakatayo siya malapit sa glass wall nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod na tila mga hiyas na nakakalat sa pelus. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, ang tunog ng aking mga hakbang ay nalulunod sa banayad na tugtog ng piano sa paligid. Seryoso ka ba sa sulat na ipinadala mo kay Catalina Inigo? Masyadong maaga para takutin siya ng ganoon. Baka lalo lang siyang maging maingat. Lumingon si Inigo sa akin, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, mas lalong naging misteryoso ang kanyang mga matang, tila nakakabasa ng bawat lihim na itinatago ko. Ang taong may itinatago ay laging naghahanap ng anino. I want her to look behind her back every second. Gusto kong maranasan niya ang pakiramdam na may humahabol sa kanya kahit wala naman. Huminto siya at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Sa isang sandali naramdaman ko ang init ng kanyang mga daliri nang ayusin niya ang isang hibla ng aking buhok na humarang sa aking muka. Ang kanyang ugnayan ay magaan, ngunit tila may kuryenteng gumapang sa aking balat. Ang distansya sa pagitan naming dalawa ay lumiit at sa loob ng ilang segundo, tanging ang amoy ng kanyang mamahaling cologne at ang amoy ng aking jasmine na pabango ang namamagitan sa amin. Bakit mo ba talaga ginagawa ito, Inigo? Tanong ko, ang aking boses ay bahagyang nanginig. You're risking your reputation and your safety for my revenge. Anong makukuha mo sa pagbagsak ng mga De La Vega? Ang katarungan ay hindi lamang para sa iyo, Mara. May mga utang ang pamilyang iyon na hindi lang pera ang kabayaran. Makahulugang sagot niya. Ang kanyang pagkakahawak sa aking balikat ay nanatili doon ng mas matagal kaysa sa kinakailangan isang sandali ng kilig. Napilit kong isinasantabi. Huwag kang mag-alala, magkasama tayo sa laban na ito. I won't let them hurt you again. Sa kabila ng kanyang mga salita, may isang bahagi ng aking isipan na nananatiling nagdududa. Sa mundong ito walang ibinibigay ng libre. Ang bawat tulong ay may kapalit at ang bawat alyansa ay may nakatagong interes. Habang nag-uusap kami tungkol sa susunod na hakbang, ang pagbili sa mga utang ni Mateo sa bangko, ay may kinuha si Inigo sa loob ng kanyang leather folder. May isang dokumentong nalaglag sa sahig at dahan-dahan ko itong pinulot. Ngunit bago ko pa maibigay sa kanya ang aking mga mata, ay napako sa isang lumang litrato na nakasingit sa pagitan ng mga papel. Ito ay isang kupas na litrato ng dalawang lalaki na nakatayo sa harap ng isang construction site. Ang isa ay ang aking ama, si Don Ricardo, na nakangiti at may hawak na blueprint. Ngunit ang lalaking katabi niya, ang lalaking may seryosong mukha at tila may malalim na hinanakit sa mga mata, ay familiar sa akin. Inigo, sino ito? Tanong ko habang naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Mabilis na kinuha ni Inigo ang litrato mula sa aking pagkakahawak. Ang kanyang ekspresyon ay biglang naging malamig at mailap. It's just a part of my research, Mara. Huwag mong pansinin yan, mag-focus tayo sa board meeting bukas. Ngunit hindi ako tanga. Ang lalaki sa litrato ay may suot na singsing na may tatak ng pamilya Alvarez, ang pamilya ni Inigo. Bakit kasama ng ama ko ang ama ni Inigo sa isang lumang litrato? At bakit tila may pait sa mga mata ni Inigo tuwing nababanggit ang kasaysayan ng aming kumpanya? Sa sandaling iyon, ang tiwalang dahan-dahan kong ibinibigay sa kanya ay tila nabitak. Ang aming pagiging kasabwat ay tila puno ng mga lihim na hindi ko pa kayang arukin. Habang naglalakad ako palayo sa bar, ang lamig ng gabi ay nanunuot sa aking buto. Sino ka ba talaga, Inigo Alvarez? Isa ka bang kakampi na ipinadala ng tadhana o isa ka ring ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para iturok ang iyong lason sa sandaling makuha mo ang gusto mo? Miss Santos, nagmamakaawa ako. Ang kumpanyang ito ang tanging pamanang iniwan ng asawa ko. Huwag mo kaming pabayaan. Ang boses ni Doña Isabel ay nanginginig malayo sa mapang-aping tono na madalas niyang gamitin noong ako pa ang kanyang manugang. Nakaupo siya sa harap ng aking malapad na lamesa sa opisina, ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mamahaling brilyante, ay tila nanunuyo na sa takot. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa ng tsa sa platito. Ang tunog ng porselana na nagtatama ay ang tanging ingay sa loob ng tahimik na silid. Tinitigan ko ang matanda. Naalala ko kung paano niya ako pinaluhod noon sa sahig ng mansyon para lang linisin ang kanyang mga sapatos. Dahil wala raw akong silbi bilang asawa ni Mateo. Doña Isabel, business is not about mercy, it's about numbers.
Malamig na sagot ko, iniharap ko sa kanya ang mga dokumentong nagpapatunay na hawak ko na ang 60% ng utang ng De La Vega Group. Sa madaling salita, pagmamay-ari ko na ang bawat pako sa inyong gusali pati na ang bawat hibla ng kortina sa inyong mansyon. Isang pirma ko lang at bukas na bukas ay sa kalsada na kayo matutulog. Nakita ko ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Mga luhang alam kong hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kawalan ng kapangyarihan. Ano bang gusto mo pera sasabihin ko kay Mateo na ibigay ang lahat, huwag mo lang kaming paalisin sa mansyon. Gusto ko ng respeto, Doña Isabel. Ang bagay na kailanman ay hindi nyo ibinigay sa mga taong nasa ibaba nyo. Sabi ko, habang tumatayo at naglalakad patungo sa bintana, nakatanaw sa abalang kalsada ng Makati. But don't worry, I'm a generous person. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sabihin mo kay Mateo, makipagkita siya sa akin, sa aming paboritong este, sa isang restaurant sa BGC mamayang gabi, mag-isa. Nang makaalis ang matanda, pumasok si Inigo sa opisina. You're playing a dangerous game, Mara. Ang pagpapalapit kay Mateo ay parang paglalaro sa apoy, baka mapasok ka muli. Huwag kang mag-alala, Inigo. Ang apoy na ito ang tutupok sa kanila, hindi sa akin. Sagot ko nang hindi lumilingon. Kinagabihan sa isang madilim at eksklusibong restaurant dumating si Mateo. Mukha siyang pagod, ang kanyang mga mata ay may malalim na itim sa ilalim, tila hindi na nakakatulog simula nang dumating ako. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit at naupo nang hindi hinihintay ang aking paanyaya. Please, sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan kong gawin para iligtas ang pamilya ko. Pagsusumamo niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na tila isang musikang kay sarap pakinggan. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay sa ibabaw ng lamesa at hinawakan ang kanyang mga daliri. Naramdaman ko ang kanyang pagkabigla, ang mabilis na pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Mateo, simple lang ang gusto ko. I want you to tell me the truth. Ano ba talagang nangyari sa asawa mo? Bakit tila hanggang ngayon dala-dala mo ang bigat ng nakaraan? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang takot, ang git, at ang paghahangad na muling makaramdam ng pag-ibig ay naghalo-halo. She was everything. Pero huli na nung nalaman ko ang halaga niya. Mar, you have no idea how much I regret that day. Really regret? Lumapit ako sa kanya, ang aking mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanyang mukha. Kung bibigyan ka ba ng pagkakataong ibalik ang lahat, pipiliin mo pa rin ba ang babaeng kasama mo ngayon? O mas pipiliin mong lunurin ang sarili mo sa pagsisisi? Sa isang sandali ng kahinaan, hinawakan ni Mateo ang aking pisngi. Ang kanyang haplos ay nanginginig. Sa pagkakataong iyon, alam kong nakuha ko na siya. Ang laso ng aking presensya ay tuluyan ng kumapit sa kanyang puso. Ngunit ang aming sandali ay biglang naputol nang marinig ang tunog ng mabilis na paglakad ng isang babaeng naka-high heels. Mula sa dilim, lumitaw si Catalina, ang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay tila nagniningas na uling. I knew it, sinasabi ko na nga ba, Mateo? Kaya ka pala laging wala sa bahay dahil nakikipagkita ka sa babaeng ito. Sigaw ni Catalina na naging sanhi ng paglingon ng ibang mga parokyano sa loob ng restaurant. Tumayo si Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng hiya at takot. Catalina, it's not what you think. We're just talking about the investment. Investment. Magkahawak ang kamay habang nag-uusap tungkol sa investment. Humakbang papalapit sa akin si Catalina at itinaas ang kanyang kamay, handa akong sampalin. You gold-digging witch, akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Betsu amay taputata. Hindi ako gumalaw, hindi ako kumurap. Sa halip, tinitigan ko siya nang may malamig na ngiti. Go ahead, Catalina, sampalin mo ako at sisiguraduhin kong bago sumikat ang araw bukas, wala na kayong bubong na masisilungan. Napatigil ang kamay ni Catalina sa ere. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot sa banta ko. Lumingon siya kay Mateo, naghahanap ng pagtatanggol, ngunit ang asawa niya ay nakatungo lang, tila isang batang napagalitan. Let's go home, Catalina, you're making a scene, mahinang sabi ni Mateo habang hinahila ang braso ng kanyang asawa palayo. Habang pinapanood ko silang maglakad palayo, kinuha ko ang aking napkin at dahan-dahang pinunasan ang bahagi ng aking pisngi na hinawakan ni Mateo, tila may dumi itong iniwan. Isang malakas na pait ang lumitaw sa aking dibdib. Huwag kang mag-alala, Catalina. Bulong ko sa hangin.
Ang sampal na hindi mo na ituloy ako, ang magbibigay sa iyo ng may kasamang interest. Ang gabi sa mansyon ng mga De La Vega ay tila isang nakabibinging katahimikan bago ang isang malakas na unos. Sa loob ng malawak na salas, kung saan ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng mapanlinlang na ningning muling narinig, ang matatalas na salita ni Catalina. Walang tigil ang kanyang paglakad sa ibabaw ng mamahaling alpombra, habang ang bawat hakbang niya ay tila nagiiwan ng lamat sa sahig. Hindi ako papayag, Mateo. Hindi ako papayag na ang babaeng yan ang magdidikta. Kung kailan tayo kakain or kung saan tayo matutulog. Sigaw ni Catalina habang itinatapon ang isang plorera sa pader. Ang tunog ng pagkakabasag ng seramika ay umalingaw sa buong bahay, ngunit wala itong epekto kay Mateo na nakaupo lang sa sofa, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Catalina, hawak niya ang leeg natin. Isang maling galaw natin, itatapon niya tayo sa kalsada. Sagot ni Mateo, ang boses ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Then do something, akitin mo siya, lokohin mo siya, o kahit patayin mo siya, gaya ng ginawa mo kay... Biglang napatigil si Catalina, ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot nang ma-realize ang kanyang sinabi. Eksaktong sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Pumasok ako nang walang paanyaya, suot ang isang itim na bestida na tila nagluluksa para sa kanilang nalalapit na katapusan. Kasunod ko ang aking mga legal counsel, ang tunog ng aming mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng kamatayan. Tuloy ang pasok, Miss Santos. Mukhang hindi mo na kailangan ng doorbell para pumasok sa pamamahay ng iba. Puno ng sarkasmo ang boses ni Doña Isabel. Habang pababa siya sa hagdanan, pilit na pinananatili ang kanyang dangal. Bakit pa ako magdo-doorbell sa isang bahay na teknikal ay pagmamay-ari ko na? Malamig ang aking tugon, lumakad ako patungo sa gitna ng salas at tiningnan ang paligid. Dito sa lugar na ito, ilang beses akong minaliit. Dito sa mga sulok na ito, ilang beses akong umiyak ng palihim habang nagluluto ng paborito nilang pagkain na hinding-hindi nila ako pinasalamatan. You witch, umalis ka rito. Sugod ni Catalina sa akin, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay. Para sampalin ako, ang bawat daliri niya ay nanginginig sa pagnanais na saktan ako. Ngunit bago pa dumapo ang kanyang palad, mabilis kong nahawakan ang kanyang pusuhan. Ang higpit ng aking pagkakahawak ay sapat na para mapangiwi siya sa sakit. Tinitigan ko siya ng malapitan, ng aking mga mata ay walang kahit anong emosyon kundi puot. The last time someone tried to hurt me, Catalina, lumubog siya sa dagat. Gusto mo bang sumunod? Bulong ko na sapat na para siya lang ang makarinig. Nakita ko ang takot na gumapang sa kanyang mga mata. Binitawan ko ang kanyang kamay ng may pandidiri. Huwag mong ituloy ang balak mo kung ayaw mong mabulok sa kulungan bago pa man tayo magsimula. Mara, please, huwag nating gawin ito rito. Pagmamakaawa ni Mateo habang tumatayo sa pagitan namin. Actually, Mateo, narito ako para iabot ang formal na notice. Sabi ko habang kinukuha ang isang asul na folder mula sa aking abogado. Inilapag ko ito sa center table ng may diin. As of this moment, the board has approved the emergency takeover. Ang De La Vega Group ay bahagi na ng Santos Global Investments. At bilang bagong may-ari, may karapatan akong mag-inspect ng bawat sulok ng mansyong ito. Takeover hindi maaari, may laban pa kami. Sigaw ni Doña Isabel, ang kanyang boses ay pumiyok sa gulat. Wala na kayong laban, Doña Isabel. Ang inyong mga shares ay wala ng halaga. Bukas na bukas magsisimula ang audit. At kung may makita kaming kahit isang sentimo na nawawala, sisiguraduhin kong hindi lang pera ang mawawala sa inyo kundi ang inyong kalayaan. Pahayag ko ng may pinalidad. Lumingon ako sa paligid ng mansyon sa huling pagkakataon bago lumabas. Ang bawat dekorasyon, ang bawat mamahaling gamit, lahat ng ito ay naging saksi sa aking paghihirap. Ngayon saksi naman sila sa aking tagumpay. Buksan niyo ang mga bintana. Utos ko sa mga katulong na nakamasid lang sa gilid. Ang iba sa kanila ay dating nakasama ko at ngayon ay tila nakakakilala sa aking mga mata. Masyadong amoy luma at amoy traidor ang loob ng bahay na ito. Kailangan ng sariwang hangin. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang muling pag-aaway ni Mateo at Catalina sa loob. Ang kanilang mga sigaw ay tila isang matamis na harana sa aking pandinig. Ngunit bago ako makasakay sa aking sasakyan, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang salamin nito at lumitaw ang mukha ni Inigo.
Ang kanyang ekspresyon ay seryoso walang bakas ng pagbati. Mara, kailangan nating mag-usap. Ngayon din, may nalaman ang mga tauhan ko tungkol sa huling audit ng tatay mo. At may kinalaman si Mateo sa dahilan kung bakit ito nawala. Naramdaman ko ang biglang paninigas ng aking panga. Ang aking internal triumph ay biglang napalitan ng isang panibagong galit. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang aksidente ang nangyari sa tatay mo, Mara. Pinlano ang lahat. At ang taong pinagkakatiwalaan mo ngayon ay may hawak ng susi sa katotohanan. Malamig na sabi ni Inigo. Hindi lang aksidente ang pumatay sa tatay mo, Mara. Pinlano ang lahat at ang pirma ng taong pinakamamahal mo ang naging hatol ng kamatayan niya. Ang boses ni Inigo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa malamig na hangin sa loob ng kanyang sasakyan. Ibinigay niya sa akin ang isang kupas na folder. Ang mga pahina nito ay nanilaw na sa panahon, ngunit ang katotohanang nakapaloob doon ay kasing linaw pa rin ng sikat ng araw. Nanginig ang aking mga daliri habang binubuklat ang mga dokumento. Doon sa ilalim ng ulat tungkol sa pagguho ng lumang building na kinamatayan ng aking ama 10 taon na ang nakalilipas ay isang pirma na hinding-hindi ko mapagkakamalan. Mateo de la Vega. Siya ang engineer na nag-aproba sa mga substandard na materyales kapalit ng isang malaking promotion mula sa kanyang mga boss. Hindi ito totoo. Bulong ko habang naramdaman ko ang unti-unting pagguho ng aking mundo. Si Mateo, bata pa siya noon, hindi niya magagawa ito sa tatay ko. Alam niyang mahal na mahal ko si Papa. Mara, gising. Hinawakan ni Inigo ang aking mga balikat at iniharap ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tindi ng emosyon. Ginamit ka lang nila simula pa noong una. Pinakasalan ka ni Mateo, hindi dahil mahal ka niya kundi dahil iyon ang paraan para manatiling tahimik ang pamilya niyo tungkol sa krimen niya. At noong wala ka ng silbi, noong nakuha na nila ang lahat ng ari-arian mo, tinapon ka niya sa dagat para tuluyan ng mabura ang kaisa-isang saksi sa kanyang nakaraan. Nabitawan ko ang folder at napasandal sa upuan. Ang bawat alaala ng aming pagsasama, ang mga gabi ng lambingan, ang mga pangako ng katapatan, ang bawat halik na tila totoo lahat ng iyon ay naging lasong dumadaloy sa aking ugat. Ang buong buhay ko bilang asawa ni Mateo ay isang malaking kasinungalingan. Isang teatro kung saan ako ang biktima at siya ang direktor. Kailangan ko siyang harapin. Sabi ko nang may boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Gusto kong marinig mula sa sarili niyang bibig kung paano niya nagawang paglaruan ang buhay namin ni Papa. Huwag ngayon, Mara, masyado kang emosyonal. Yan ang pagkakamaling hinihintay nila, pagpigil ni Inigo. Gamitin natin ang galit mo para ubusin sila sa paraang hindi nila makakalimutan. Bukas sa board meeting, ilabas mo ang lahat. Ipakita mo sa buong mundo kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng pangalang De La Vega. Pagbalik ko sa hotel, hindi ako nakatulog. Habang nakaupo ako sa madilim na sulok ng silid, tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang mukha ni Mara Santos ay matapang, ngunit ang kaluluwa sa loob nito ay sumisigaw sa sakit. Naramdaman ko ang hapdi ng bawat tahi sa aking mukha, tila muling bumubuka ang mga sugat na natamo ko sa dagat. Mateo, bakit, tanong ko sa kawalan habang ang mga luha ay dahan-dahang umaagos sa aking mga pisngi. Bakit kailangang pati ang alaala ni Papa ay dungisan mo? Kinaumagahan sa loob ng De La Vega boardroom, ang tension ay kasing talim ng isang labaha. Nakaupo si Mateo sa dulo ng lamesa, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin sa akin ng diretso. Sa tabi niya ay si Doña Isabel na pilit na nagpapakatatag at si Catalina na tila isang asong handang mangagat. Let's start the meeting. Gusto ko nang matapos ang takeover na ito para hindi ko na kailangang makita ang mukha ng babaeng ito. Mataray na sabi ni Catalina habang nakatingin sa akin. Tumayo ako ng dahan-dahan. Inilapag ko ang folder ni Inigo sa gitna ng lamesa nang may malakas na kalabog na nagpatahimik sa lahat. Bago tayo mag-usap tungkol sa pera, pag-usapan muna natin ang tungkol sa dugo. Ano bang pinagsasabi mo, Miss Santos? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig. 10 taon na ang nakalilipas, may isang gusaling gumuho. Isang ama ang namatay dahil sa kasakiman ng isang engineer na nag-sell out ng kanyang prinsipyo para sa pera at posisyon. Sabi ko habang binubuksan ang folder sa harap ni Mateo.
Kilala mo ba ang pumirmang ito, Mateo? O kailangan ko pang ipaalala sa'yo kung paano mo pinatay ang tatay ni Margie bago mo pa man siya pinakasalan? Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang ina, si Doña Isabel, ay biglang napahawak sa kanyang dibdib, habang si Catalina ay napatayo ng hindi oras. Mara, let me explain. Lane, gumaragal ang boses ni Mateo. Hindi ako si Mara. Sigaw ko ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid puno ng lahat ng sakit at puot na kinimkim ko. Ako ang asawang pinatay nyo. Ako ang anak ng lalaking pinagtaksilan nyo. At sisiguraduhin kong bago matapos ang araw na ito, ang bawat isa sa inyo ay magbabayad ng higit pa sa buhay nyo. Nanahimik ang buong boardroom. Ngunit sa gitna ng katahimikan narinig ang isang mahinang tawa mula sa likuran. Lumingon kami at nakita si Inigo na nakatayo malapit sa pinto, may hawak na isa pang set ng mga dokumento. Magandang palabas, Margie o Mara, o kung sino ka man. Sabi ni Inigo nang may malamig at mapanuyang tono na hindi ko pa narinig sa kanya. Pero mukhang nakalimutan mong banggitin ang isang mahalagang detalye. Ang tatay ko, ang lalaking kasama ng tatay mo sa litrato, siya ang may-ari ng construction company na sinisisi nyo. At ang tatay mo ang naglaglag sa kanya para makaligtas. Ngayong wasak na ang mga De La Vega, ikaw naman ang susunod kong wawasakin. Napatigil ang tibok ng aking puso. Lumingon ako kay Inigo, ngunit ang lalaking nakita ko ay hindi na ang aking kasabwat. Siya ay isang bagong kaaway, isang mas matinding panganib na naghintay lang ng tamang pagkakataon para ako ay tuluyang ilubog. Dinala mo ang sarili mo sa sarili mong libing, Margie. Akala mo ba talaga ay tutulungan kita dahil sa awa? Ang boses ni Inigo ay wala na ang init at pag-aalaga na ipinaramdam niya sa akin nitong mga nakaraang buwan. Ngayon ang bawat salita niya ay tila malamig na bakal na dahan-dahang itinusok sa aking dibdib. Ang boardroom na naging saksi sa aking panandaliang tagumpay ay biglang napuno ng kanyang mga tauhan, mga lalaking nakaitim, at may mga mukhang walang bakas ng awa. Nanigas ang aking buong katawan. Ang folder na hawak ko ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, ang mga papel ay nagkalat tila mga puting talulot ng bulaklak sa isang burol. Tumingin ako kay Inigo, naghahanap ng kahit isang kislap ng dating kakampi, ngunit ang nakita ko lang ay ang refleksyon ng isang taong matagal nang nilamon ng puot. Ang kanyang mga mata na dati ay tila nagbibigay sa akin ng liwanag ay puno na ngayon ng anino ng nakaraan. Inigo, anong ibig mong sabihin? Ang boses ko ay halos isang bulong-puno ng panghihina at hindi makapaniwalang katotohanan. Ang tatay mo, si Don Ricardo, ay isang duwag. Sigaw ni Inigo, ang kanyang panga ay nagtagis habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Noong gumuho ang building na iyon, kailangan niya ng isa-sakripisyo para hindi madamay ang pangalan niya, at ang tatay ko ang kanyang pinagkakatiwalaang katuwang ang itinuro niya. Pinanood ko kung paano nawala ang lahat sa amin. Ang yaman ng dangal at ang buhay ng tatay ko na namatay sa kulungan dahil sa kasalanang hindi niya ginawa. Hindi totoo yan. Mahal ni Papa ang lahat ng empleyado niya. Sagot ko, ngunit ang aking lalamunan ay tila sinasakal ng sarili kong mga luha. Ang bawat paniniwala ko sa aking pamilya ay dahan-dahang gumuho. Tila ang gusaling naging ugat ng lahat ng trahedyang ito. Masyado kang nabulag ng pag-ibig sa tatay mo gaya ng pagkakabulag mo kay Mateo. Pagak na tumawa si Inigo at lumingon sa mga De La Vega na tila mga estatwa sa takot. Salamat sa iyo, Margie, dahil kinuha mo na ang lahat ng yaman nila para sa akin. Ngayong nasa ilalim na ng pangalan mo ang De La Vega Group at hawak ko ang lahat ng dokumentong nagpapatunay na investor mo ako sa akin, na ang lahat. You were just a tool, a very beautiful, broken tool. Bitawan niyo siya. Biglang sumigaw si Mateo. Susubukan sana niyang humakbang patungo sa akin, ngunit agad siyang pinigilan ng isa sa mga tauhan ni Inigo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, ang mga mata ay nagsusumamo sa akin. Margie, I'm so sorry. I'm so sorry for everything. Huli na ang lahat para sa pagsisisi, Mateo. Sabi ni Inigo bago hinarap ang kanyang mga tauhan. Dalhin niyo na siya doon sa bodega kung saan nagsimula ang lahat ng plano ko. Wala akong nagawa kundi ang magpatianod. Ang aking mga paa ay tila gawa sa tingga habang kinakaladkad ako palabas ng boardroom. Ang bawat marangyang dingding ng kumpanyang ito ay tila tumatawa sa aking katangahan.
Mula sa isang asawang pinagtaksilan, naging isang anak akong nalinlang ng sariling nakaraan at ngayon ay isang biktimang muling itatapon sa dilim. Dinala nila ako sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Ang hangin dito ay amoy kalawang at alikabok, isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Itinulak nila ako sa loob ng isang madilim na silid at narinig ko ang malakas na tunog ng pagkakandado ng pintuang bakal. Ang bawat pag-ikot ng susi ay tila isang hatol na wala nang balikan. Napaupo ako sa malamig at maduming semento. Ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa aking paningin, ngunit ang mas matinding dilim ay ang nararamdaman ko sa loob ng aking puso. Sino ba talaga ang kakampi sa mundong ito? Sino ang nagsasabi ng totoo? Sa huli, ang lahat ba ng tao ay may itinatagong halimaw sa likod ng kanilang mga ngiti? Isang maliit na liwanag ang pumasok mula sa isang siwang sa kisame. Doon sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, nakita ko ang aking mga kamay. Puno pa rin ito ng mga peklat, mula sa dagat, mga peklat na nagpaalala sa akin na minsan na akong namatay at muling nabuhay. Hindi ako rito matatapos. Bulong ko sa sarili habang ang bawat patak ng aking luha ay nahahaluan ng panibagong determinasyon. Kung nakuha niyo ang lahat sa akin, wala na akong takot na mawalan pa ng anuman. Inigo Mateo, hindi niyo kilala ang babaeng hinubog niyo sa apoy. Ngunit habang nananatili ako sa dilim, narinig ko ang isang pamilyar na tunog mula sa kabilang pader. Isang mahinang pag-ubo at ang tunog ng kadenang kinakaladkad sa semento. May tao ba riyan? Tanong ko nang may halong takot. Isang boses ang sumagot, isang boses na kailanman ay hindi ko inaasahang maririnig sa lugar na ito. Margie, ikaw ba yan? Akala ko pinatay ka na rin niya. Kung kailangang dumanak ang dugo para mahugasan ang kasalanan ng iyong ama, handa akong maging mamamatay tao, Margie. Ang boses ni Inigo ay nanggagaling sa labas ng rehas na bakal, malamig at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na hindi na mababago. Sa loob ng madilim na sulok ng bodega, ang boses na narinig ko kanina ay muling umalingaw-ngaw. Huwag kang maniwala sa kanya, iha. Ang tatay mo ay hindi kailanman nagtaksil. Mula sa anino gumapang ang isang lalaki. Ang kanyang mga suot ay basahan na, ang kanyang balbas ay mahaba at madungis, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Si Arturo, ang matapat na driver at kanang kamay ng aking ama na akala ng lahat ay matagal nang namatay sa aksidente. Arturo, bakit ka narito? Ang aking boses ay nanginginig habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanya. Ang tunog ng kadenang nakagapos sa kanyang paa ay kumalansing sa semento, isang tunog ng matagal na pagkakakulong. Ikinulong ako rito ni Inigo dahil alam ko ang katotohanan. Hirap na pahayag ni Arturo. Hindi ang tatay mo ang naglaglag sa ama ni Inigo. Ang pamilya de la Vega, ang tatay ni Mateo at si Doña Isabel, ang tunay na mastermind sa pagguho ng building. Ginamit nila ang pangalan ng tatay mo para protektahan ang kanilang kumpanya. Ang tatay mo ay nanahimik lang para iligtas ka, Margie. Binantaan nila ang buhay mo noong bata ka pa. Naramdaman ko ang paghinto ng pintig ng aking puso. Ang lahat ng galit na itinanim ni Inigo sa akin laban sa sarili kong ama ay isang malaking panlilinlang. Lumingon ako sa direksyon ni Inigo na nakatayo sa labas, ang kanyang mukha ay biglang namutla sa narinig. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Inigo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang degasulinang lalagyan. Lahat kayo ay sinungaling. Ang mundong ito ay binuo sa mga kasinungalingan, kaya mas mabuting sunugin na lang ang lahat. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang likido sa paligid ng bodega. Ang amoy ng gasolina ay nanunuot sa aking ilong, matapang at nakakahilo. Sa isang iglap, kinuha ni Inigo ang isang lighter. Ang maliit na apoy niyon ay sumasalamin sa kanyang mga matang puno ng pagkabaliw. Inigo, huwag madadamay ka rin. Sigaw ko habang pilit na kinakalampag ang pintuang bakal. Ngunit bago pa niya mabitawan ang apoy, isang mabilis na anino ang sumugod sa kanya. Si Mateo. Dumating siya nang may mga sugat sa mukha at punit-punit na baro, tila nakipaglaban sa mga tauhan ni Inigo sa labas para lang makarating dito. Bitawan mo yan, Inigo. Tapos na ang panloloko mo, sigaw ni Mateo habang sinubukan niyang agawin ang lighter. Nagkaroon ng matinding bulyawan at tulakan sa pagitan ng dalawa. Sa gitna ng kanilang paglalaban, aksidenteng nahulog ang lighter sa basang sahig ng gasolina.
Sa isang iglap ang apoy ay gumapang ng napakabilis, tila isang nagngangalit na ahas na lumalamon sa lahat ng madadaanan nito. Ang init ay agad na humampas sa aking muka at ang makapal na usok ay dahan-dahang pumupuno sa bodega. Margie, Margie, sigaw ni Mateo. Hindi niya pinansin ang apoy na nakapaligid sa kanya. Kumuha siya ng isang malaking tipak ng bakal at buong lakas na hinampas ang kandado ng aming selda. Ang tunog ng nagtatama na bakal ay umalingaw-ngaw puno ng desperasyon. Sa wakas bumukas ang pinto. Agad akong hinila ni Mateo palabas, ngunit si Arturo ay hindi makagalaw dahil sa ikinabit na kadena sa kanyang paa. Iligtas mo siya, Mateo, mangako ka. Bumalik si Mateo sa gitna ng naglalagablab na apoy. Nakita ko ang pagbagsak ng ilang bahagi ng kisame, ang mga nagbabagang kahoy ay nahuhulog sa kanyang paligid. Binuhat niya si Arturo ng may lakas, na hindi ko akalaing mayroon siya. Ngunit bago sila makalabas, isang malaking istante ng mga bakal ang bumagsak sa binti ni Mateo. Mateo, sigaw ko, susubukan ko sanang bumalik ngunit ang apoy ay masyado ng malakas. Tumakbo ka na, Margie. Ilabas mo si Arturo. Sigaw ni Mateo, ang kanyang mukha ay pilit na ngumingiti sa gitna ng matinding sakit. Ang kanyang binti ay naipit ng husto at ang apoy ay dahan-dahan nang lumalapit sa kanyang pwesto. Ito na ang kabayaran ko para sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo. Patawarin mo ako, mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan. Ang aking mga luha ay sumasama sa pawis at uling sa aking mukha. Please, go live your life. Be free. Iyon ang huling sigaw ni Mateo bago ang isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Ang usok ay naging masyadong makapal para makakita pa. Naramdaman ko ang paghila sa akin ni Arturo patungo sa labasan. Paglabas namin sa malamig na hangin ng gabi, lumingon ako sa bodegang nilalamon na ng apoy. Ang bawat dila ng apoy ay tila sumasayaw sa gitna ng kadiliman, dala ang lahat ng lihim, lahat ng puot, at ang lalaking sa huling sandali ng kanyang buhay ay piniling maging bayani kaysa sa maging traidor. Nakaluhod ako sa damuhan, pinapanood ang pagguho ng gusali. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghikbi at ang tunog ng sirena ng bumbero sa malayo. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang mabilis na kidlat. Madalas ito ay tila isang malalim at malamig na agos na dahan-dahang lumulunod sa mga taong akalang sila ay ligtas na sa pampang. Habang ang unang sinag ng araw ay tumatama sa mga abo ng nasunog na bodega, nakatayo ako sa harap ng mga kamera ng lahat ng pangunahing istasyon ng telebisyon sa bansa. Wala na ang sunglasses, wala na ang wig, at wala na ang pagpapanggap. Ang aking mukha na puno ng mga peklat ng nakaraan at uling ng kasalukuyan ay nakalantad sa buong mundo. Ang pangalan ko ay Margie de la Vega. Ang aking boses ay umalingaw sa bawat sulok ng bansa sa pamamagitan ng live broadcast. Ang asawang pilit nilang pinatay sa dagat ang anak ng lalaking ninakawan nila ng dangal at ang babaeng tumayo mula sa mga abo para ipakita ang tunay na mukha ng kasamaan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na silid, sa isang tagong pantalan, mabilis na isinisilid ni Catalina ang bawat alahas at perang nakuha niya sa loob ng isang bag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Ang bawat tunog ng sirena ng pulis sa malayo ay tila isang hatol na nagpapabilis sa kanyang paghinga. Kailangang makaalis na ako rito. Hindi ako pwedeng mabulok sa kulungan. Bulong niya sa sarili habang pilit na isinasara ang zipper ng kanyang maleta. Ngunit bago pa siya makahakbang patungo sa pinto, ang malakas na kalabog ng pagkakabukas nito ang nagpatigil sa kanyang mundo. Isang pangkat ng mga pulis ang pumasok, kasunod ang aking mga abogado. Catalina de la Vega, you are under arrest for the attempted murder of Margie de la Vega, embezzlement and complicity in the death of Ricardo Santos. Ang boses ng opisyal ay walang bahid ng awa. Hindi, wala kayong ebidensya. Si Mateo ang may gawa ng lahat. Siya ang pumatay sa kanya. Sigaw ni Catalina, ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng uling sa tindi ng desperasyon. Sinubukan niyang lumaban, sinubukan niyang mangalmot, ngunit ang malamig na bakal ng posas na kumapit sa kanyang mga pulso ay ang huling sagot sa kanyang mga kasalanan. Habang kinakaladkad siya palabas, nakita niya ako sa screen ng telebisyon na nakasabit sa dingding ng pantalan. Tinitigan ko siya sa pamamagitan ng lens ng camera, isang tingin na tila nanggagaling sa kailaliman ng dagat na pinagtapunan niya sa akin. Ang kanyang mga sigaw ay naging mahina
hanggang sa mabalot siya ng katahimikan ng sasakyan ng pulis. Pagkatapos ng broadcast, dahan-dahan akong naglakad patungo sa ospital kung saan dinala si Mateo. Ang puting pasilyo ay amoy gamot at kamatayan, isang lugar na nagpapaalala sa akin kung gaano kadali mawala ang buhay. Nakita ko si Doña Isabel na nakaupo sa labas ng intensive care unit. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 20 taon sa loob lamang ng isang gabi. Nang makita niya ako, hindi siya nakapagsalita. Ang dating mapagmataas na Haciendra ay dahan-dahang lumuhod sa aking paanan. Ang kanyang mga hikbi ay pumupuno sa tahimik na pasilyo. Margie, patawarin mo kami. Ang anak ko, huwag mo siyang hayaang mamatay na may puot sa puso mo. Tiningnan ko siya nang walang kahit anong emosyon. Ang patawad ay hindi hinihingi sa taong sinaktan niyo, Doña Isabel. Hinihingi ito sa sarili niyo habang binubuo niyo ang mga buhay na winasak niyo. Tapos na ang laban na ito. Bumalik ako sa aking hotel room. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Naupo ako sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng aking mga kamay na sa wakas ay malinis na mula sa bawat dokumento ng De La Vega. Tapos na ang paghihigante. Nakuha ko na ang katarungan para kay Papa at nakuha ko na ang kalayaan ko. Pero bakit tila may butas pa rin sa aking dibdib? Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa aking pag-iisip. Walang pasabi, dahan-dahang bumukas ang pinto dahil hindi ko pala ito naikandado ng maayos. Isang lalaki ang nakatayo roon. Ang kanyang baro ay punit-punit at basa ng dugo, ang kanyang balat ay puno ng mga paso mula sa apoy, at ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat sa tindi ng pagod. Isang malakas na amoy ng usok at lansa ng dugo ang pumasok sa silid kasabay ng kanyang pagpasok. Margie, ang kanyang boses ay isang mahinang kalos na halos hindi marinig. Napatayo ako, aking puso ay tila gustong tumalon sa aking lalamunan. Mateo, bago pa man siya makahakbang muli ang kanyang mga tuhod, ay bumigay at bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang duguang kamay ay pilit na umaabot sa direksyon ko bago siya tuluyang nawalan ng malay. Mabigat ang amoy ng disinfectant sa loob ng silid ng ospital. Isang matapang at malinis na amoy na pilit na binubura ang bakas ng usok at kamatayan mula sa bodega. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni Mateo, pinagmamasdan ng kanyang katawan na halos balot na ng mga puting benda. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis at puno ng kapangyarihan ay tila mga tuyong sanga na ngayon sunog at nanginginig sa bawat mahinang hininga niya. Ilang oras na akong nakatitig sa monitor ng kanyang puso, nakikinig sa bawat mahina at regular na tunog nito. Ang bawat tibok ay tila isang paalala na sa kabila ng lahat ng apoy, sa kabila ng lahat ng pagtatraidor, nananatili siyang buhay. Ngunit ang buhay na meron siya ngayon ay hindi na ang buhay na kinuha niya sa akin. Dahan-dahang imulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, isang pait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, at naramdaman ko ang paggalaw ng kanyang daliri na pilit na humahanap sa aking kamay. Margie, nandito ka pa pala. Mahinang bulong niya, ang kanyang boses ay tila gasgas na plaka. Akala ko iiwan mo na ako sa gitna ng apoy gaya ng ginawa ko sa iyo sa dagat. Binalikan kita hindi dahil mahal kita, Mateo, kundi dahil ayaw kong maging katulad mo. Malamig ang aking tugon bagaman naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ko kayang panoorin ang isang tao na mamatay kung may kakayahan akong tumulong. Yun ang pagkakaiba nating dalawa. I deserve this, Margie. Lahat ng pasong ito, lahat ng sakit na nararamdaman ko, ito ang kabayaran sa bawat luhang ibinuhos mo dahil sa akin. Sabi niya, habang ang mga luha ay dahan-dahang umaagos patungo sa kanyang mga benda. Patawarin mo ako, hindi ko hinihiling na balikan mo ako, pero sana maniwala kang sa huling sandali ikaw lang ang nasa isip ko. Tinitigan ko siya ng matagal. Naalala ko ang bawat pangakong binitiwan niya sa harap ng altar, ang bawat gabing naniwala ako na siya ang aking tadhana, at ang huling sandali sa helicopter kung saan itinulak niya ang aking mga daliri patungo sa kamatayan. Ang lahat ng sakit na yon ay tila isang malaking pader na nakatayo sa pagitan naming dalawa, isang pader na kahit ang pinakamalakas na apoy ay hindi kayang itumba. Ang pagpapatawad ay hindi isang utang na kailangang bayaran, Mateo. Ito ay isang proseso na para sa sarili ko, hindi para sa iyo. Sabi ko habang kinukuha ang isang envelope mula sa aking bag. Inilapag ko ito sa ibabaw ng kanyang kumot. Pinapatawad na kita.
Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang galit na ito sa bawat paggising ko. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata nang marinig ang salitang patawad, ngunit agad itong napalitan ng pait nang makita ang dokumento sa loob ng envelope. Annulment papers. Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, ang kasal natin ay matagal nang namatay sa ilalim ng dagat, Mateo. Ang papel na yan ay kumpirmasyon na lang ng katotohanan. Pahayag ko ng may pinalidad. Binibigyan kita ng kalayaan mo at binibigyan ko rin ang sarili ko ng kalayaan na muling mabuhay nang wala ka. Huwag mo nang subukang hanapin ako. Huwag mo nang subukang bumawi. Pero Margie, paano ang kumpanya? Paano ang pamilya ko? Wala na kaming matitira. Pagsusumamo niya, pilit na humahawak sa aking laylayan. May matitira sa inyo, Mateo. Matitira sa inyo ang buhay niyo. Isang bagay na hindi mo ibinigay sa akin noon. Tumayo ako at dahan-dahang inayos ang aking sarili. Ang kumpanya ay mananatili sa akin bilang kabayaran sa lahat ng ninakaw niyo sa tatay ko. Bibigyan ko kayo ng sapat na pondo para makapagsimulang muli sa isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa karangyaan, na naging lason sa inyong pagkatao. Iyan ang huling utang na loob na ibibigay ko. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, narinig ko ang mahinang hikbi ni Mateo. Margie, isang huling pagkakataon lang, mahal kita. Hindi ako lumingon. Hindi ko hinayaang muling manghina ang aking loob sa kanyang mga salita. Sa bawat hakbang ko palabas ng silid na iyon, naramdaman ko ang paggaan ng aking balikat. Ang bawat bigat ng nakaraan ay dahan-dahang natatanggal, tila mga tuyong balat na nalalaglag para bigyang daan ang bagong pagkatao. Paglabas ko ng ospital, ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha. Malakas ang ihip ng hangin, amoy kalayaan at bagong simula. Sa malayo nakita ko si Arturo na naghihintay sa tabi ng sasakyan, nakangiti at tila naghihintay sa aking pagbabalik. Tapos na ba, Margie? Tanong ni Arturo. Tapos na, Arturo. Wala na ang anino ni na Mateo at Inigo sa buhay ko. Sagot ko habang sumasakay sa sasakyan. Ngayon oras na para hanapin ang babaeng nawala sa dagat. Ang babaeng hindi na kailanman muling paapi. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa ospital, tiningnan ko ang aking reflection sa bintana. Ang mga peklat sa aking mukha ay naroon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na sila ikinakahiya. Sila ang aking mga medalya, isang patunay na lumaban ako, nanalo, at higit sa lahat natutong magpatawad nang hindi kailangang bumalik sa dilim. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay hindi na isang banta ng kamatayan. Ngayon ito ay tila isang malambot na oyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa puting buhangin ng baryong naging kanlungan ko nung panahong wala na akong matakbuhan. Ang hanging dagat ay humahalik sa aking pisngi, dala ang amoy ng lansa at alat na dati ay kinatatakutan ko, ngunit ngayon ay simbolo na ng aking muling pagsilang. Sa tabi ko ay si Lola Basyang dahan-dahang ngumungguya ng kanyang ikmo habang nakatanaw sa papalubog na araw. Ang dagat, iha, ay parang buhay. May oras na ito ay nagngangalit at may oras na ito ay payapa. Ang mahalaga ay natuto kang lumangoy sa halip na hayaang malunod ka ng agos. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kulubot na kamay. Salamat, Lola. Dahil sa inyo natutunan kong ang tunay na yaman ay hindi nasa mga gusali sa Makati, kundi nasa kapayapaan ng loob na wala ng sino mang makakapagnakaw. Isang taon na ang nakalipas simula nang gumuho ang imperyo ng mga De La Vega. Sa mga balita narinig kong nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo si Catalina. Ang kanyang mga sigaw ng pagprotesta sa loob ng selda ay unti-unti na ring nilalamon ng limot. Si Inigo naman ay nananatiling pinaghahanap ng batas. Isang aninong nagtatago sa dilim, habang ang lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska para bayaran ang mga taong kanyang nalinlang. Si Mate, balita ko say nasa isang malayong probinsya siya sa Hilaga. Namumuhay siya ng payak sa isang maliit na kubo pilay at may mga pasong hindi na mabubura. Madalas daw siyang makitang nakatanaw sa dagat, hawak ang isang lumang litrato naming dalawa na bahagyang sunog. Hindi ko na siya kinamumuhian. Ang galit na dati ay nagpapatakbo sa aking dugo ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Ang hoyhan pagsisisi ay isang kulungang mas matindi pa sa bakal. Sa likuran ko naririnig ko ang tawanan ng mga bata at ang ingay ng pagtatayo ng isang bagong gusali. Hindi ito isang marangyang kondo. Ito ang bahay ni Margie, isang foundation at shelter
para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at kataksilan. Dito itinuturo namin sa kanila na ang bawat peklat ay may kwento at ang bawat kwento ay may pagkakataong magkaroon ng happy ending. Margie, handa na ang bangka. Tawag ni Arturo mula sa pampang. Nakasuot na siya ng malinis na baro, ang kanyang mukha ay puno na ng sigla. Pupunta kami sa kabilang isla para bisitahin ang puntod ng aking ama na dinala ko na rin dito sa probinsya, malayo sa ingay ng lungsod na sumira sa kanya. Habang sumasakay ako sa bangka, tiningnan ko ang aking refleksyon sa malinaw na tubig. Ang mukha ni Mara Santos ay naroon pa rin, maganda, matapang at puno ng kumpiyansa. Ngunit ang mga mata ay ang mga mata pa rin ni Margie, ang babaeng marunong magmahal, marunong masaktan, at higit sa lahat marunong bumangon. Hindi ko na kailangang magtago sa likod ng ibang pangalan. Ngayon ako ay si Margie. Hindi na asawa ni Mateo, hindi na biktima ng mga De La Vega, kundi isang babaeng nagmamay-ari na ng kanyang sariling tadhana. Habang umaandar ang bangka patungo sa gitna ng dagat, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang agos ay hindi nakaaway. Ang agos ay aking kaibigan, dahan-dahang dinadala ako patungo sa isang bukas na puno ng pag-asa, pag-asa at liwanag. Sa huling paghampas ng alon sa pampang sa wakas, ay nahanap na ni Margie ang katahimikang matagal nang ipinagkait ng tadhana sa kanya. Doon sa dalampasigan kung saan siya unang nadurog, doon din niya natagpuan ang lakas upang muling buuin ang isang mas matatag na pagkatao. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan ako mula sa simula hanggang sa huling sandali ng paglalakbay na ito. Aminado ako habang isinusulat ko ang tagpo sa helicopter. Noong marahas na tinanggal ni Mateo ang mga daliri ni Margie sa gitna ng panganib, ay tila tumigil din ang paghinga ko. Ramdam na ramdam ko ang lamig ng tubig at ang mas matinding lamig ng kataksilan na tumagos sa kanyang puso. Ang kwentong ito ay hinubog mula sa mga piraso ng katotohanan sa ating lipunan, isang pagpupugay sa bawat babaeng muling tumindig matapos ilubog ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanila. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kapatawaran ni Margie para kay Mateo o dapat ba ay hinayaan niya itong lubos na magdusa matapos ang lahat ng ginawa nito? Tama ba ang piliin ang sariling kalayaan kaysa sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan? Habang pinapakinggan ninyo ang aking boses, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay abala kayo sa pagluluto para sa hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o baka ninanamnam ang katahimikan bago ang pagtulog. Gusto ko kayong makatabi at marinig ang inyong mga opinyon. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section, pindutin ang like at i-share ang ating kwento sa inyong mga mahal sa buhay. Ang bawat komento ninyo ay tila isang yakap ng pakikiramay sa bawat pusong naghahanap ng katarungan. Naway magsilbing inspirasyon sa inyo ang mga peklat ni Margie, hindi bilang tanda ng pagkatalo, kundi bilang isang mapa na nagtuturo patungo sa inyong sariling kalayaan at kapayapaan. Manatili kayong matatag, maganda, at puno ng pag-asa, pamagat ng kwento ang agos ng pagbangon. Ang muling pagsilang ni Margie Paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa mga tagapakinig.